welcoming the world to Macau. So yun, scan lang nila yung QR code tapos may ibibigay sila ng ganito. Ayan guys, binigyan ako ng seat. Ayan guys, sasakyan namin. This is my first time mag-step dito sa island ng Macau. Hello guys! I'm back again with another video, and guys, sa video na to ay transition to from Hong Kong to Macau. And guys, ngayon nandito tayo ngayon sa Turbojet Ferry Terminal kasi mag-ferry tayo from Hong Kong to Macau. And ayan guys, panik na tayo. Guys, nandito tayo ngayon sa Turbojet Ticketing Office. I mean, dito mismo yung way para makapunta dun sa Macau. And guys, dito sa Sheung Wan. And if ever na kapag kayo ay magte-train is sumakay lang kayo sa kahit saang train papuntang Sheung Wan Station. And guys, ako kasi nag-Uber ako kasi napakabigat ang bag ko. Yung station ko kasi sa Central wala siyang escalator, so hindi ko siya mabubuhat. Kaya nag-Uber na lang ako. Ngayon guys, medyo nagmamadali ako kasi yung ticket ko is 12 o'clock and it's already 11:20 p.m. Sana makahabol ako. Ayun natin ganyan nakalagay dito, Turbojet welcoming the world to Macau. Diba nakalagay dyan? And guys, oo nga pala, yung ticket nga pala dito, binuko via Klook. So yung link ilalagay ko dyan sa baba para if ever na gusto din magpunta ng Macau ay ganito na lang gawin yung hindi na kayo mag-aeroplano. Ayan yung itsura dito. Ayan. Feeling ko medyo madaming tao. So nagpunta ako dun sa ticketing office. Kapag ka pala nag-book kayo sa Klook, hindi nyo na kailangan hindi nyo na kailangan i-present or i-redeem yung mismong ticket kasi kung ano yung nandun sa Klook, yun na din yung mismong ticket nyo. Tulad ng mga ibang activities na ino-offer nila. And ipe-present na lang daw natin ito dun sa entrance kasi guys, sa iba kailangan i-redeem. But now, ipe-present lang natin. So first time ko kasi kaya hindi ko alam na gano'n ang gagawin. At least sa mga magpupunta dyan sa inyo, alam nyo na gano'n na yung gagawin na hindi nyo na kayo kailangan pumila doon sa ticketing office. Ayan! Ayun yung Turbojet guys, nakikita nyo? Yung color red. Wow. I-scan lang dyan. Ayan! Ito Zhuhai, yung Turbojet na yan. So dito tayo sa Macau, Outer Harbor, Taipa tayo. Ayan guys, yun, in-scan lang nila yung QR code tapos may ibibigay sila na ganito na parang resibo siya na merong barcode which is siguro ito yung mismo ticket natin. Ngayon, let's go down kasi all departures sa ibaba. So pumanik tayo, pero bababa din tayo kasi doon mismo yung babaan. Uy, wait. Kahirap pagka solo travel kapag may bitbit ka na maleta. Tapos alang elevator. Let's go. Ayan, all departures. Okay. Let's go. Ay! Ano to? Immigration ba to? Ay, immigration nga guys. Bawal yung camera dito for sure. A few moments later. Ayan. So, after yun na immigration, bababa tayo dun sa Turbojet. Ayan, Turbojet to Macau. Guys, merong kalaban yung Turbojet which is itong Cotai Waterjet. Pero dito ako nagpunta kasi ito yung mas madaming reviews. So yan guys, since napakaaga ko pa ay mag-wait pa ako. So dito ako naka-assign sa gate number 6. 12 o'clock kasi yung pinili kong paglalayag papunta dun sa Macau. And grabe, medyo napakabilis ng mga galawan dito. Tapos doon nga pala, after dun sa immigration, bababa na kayo dito. Pero dun sa immigration, kailangan yung passport nyo. So yung passport nyo, i-scan nyo doon, then pipicturean kayo. Then after nun, okay na. And siguro, kailangan din dun sa immigration sa Macau, pagpasok mo sa Macau. And ito nga palang binigay na resibo /ticket / may barcode. Huwag niyo pong iwawala kasi super importante nito. Dito niyo makikita kung magkano binayaran niyo, kung anong oras yung ship. Ano tawag dun? Ano kabili ka ng flight? Basta yung yung pagpunta niyo dun sa Macau and kung economy ba kayo o premium, something like that, or grand. So guys, maghihintay pa ako ng 30 minutes dito. Andito ako mismo sa mismong gate and parang kakunti pa lang yung mga pumipila kasi wala pang katao-tao. And alam nyo ba, kinakabahan ako sa pagpunta ko sa Macau ngayon kasi number 1 is yung SIM card na binili ko dito sa Hong Kong hindi available din sa Macau. So hindi ko alam kung may nabibilan ako dun para makakonect agad ako sa data ko, which is very necessity sa atin yun. Lalo na sa mga content creator tulad ko, sa mga pagpo-post, mga something like that. Number 2 is, hindi ko alam guys kung ano yung mode of transportation na pwede sakyan doon. Kung meron bang bus, may taxi ba, may Uber ba, or what. Kasi wala talaga akong makita ng mga sobrang detalyadong vlog tungkol doon sa outer ferry papunta doon sa Fuhua Hotel, which is yun yung hotel ko na makikita nyo naman sa mga susunod na video for sure. So ine-expect ko na siguro medyo matataranta ako doon ng konti pagdating doon. Tapos pangalawa is
maghahanap ako, baka maligaw ako or what. Kasi guys, ala talaga akong makita ng detailed travel vlog papunta doon sa hotel ko, saka doon sa area na yon. Pero ano siya, Macau Peninsula lang din yung hotel ko. So, if ever mamaya, tignan na lang natin kung ano yung mangyayari. Siguro, ang gagawin ko, magre-register na lang ako ng rooming sa Globe. Kasi meron ako nakasalubong ng Filipino kahapon dun sa Ngongping. Ang sabi niya, 600 pesos daw yung rooming sa Globe na parang 6 gig ata or 10 gig yung kailangan. So, ganun na lang yung gagawin ko para makakunik ako agad. Kaya ang mahal nun compared sa mga SIM card na bibilin, di ba? Kaya ganun na lang siguro yung gagawin ko. Yun ang problema ko ngayon, guys. How to navigate my hotel and how to connect sa cellular data. Yun, that's my two problem. And kung kakasya ba yung pera ko, kasi guys, hindi na ako nag-withdraw kasi feeling ko kasi napakagastos ko na. Sobrang gastos ko na dito ngayon sa Hong Kong. And ang mga nababasa ko kasi, acceptable yung mismong Hong Kong dollar doon sa Macau. So parang ang natitira na lang ata sa akin dito, 300 Hong Kong dollar. Parang gano'n na lang ata yung natitira sa akin. And sana magkasya doon. And if ever, siguro ito, gagamitin ko na lang ito sa mga transportation or what. Then kapag ka doon, hahanap na lang ako ng kainan na tumatanggap ng credit card para credit card na lang gagamitin ko doon. Kasi, kaya ayoko mag-withdraw. Minimum of 500 Macau Pataka ba pangalan sa pera nila. And dito din sa Hong Kong, 500 din Hong Kong dollar kapag ka mag-withdraw kayo sa ATM. So magkano yung 500 Hong Kong dollars equivalent to ganito. So parang feeling ang laki niya. Eh okay lang naman na maubos ng konti kasi yung stay ko din sa Macau, parang 3 days lang ako doon. O 3 days ba? Oo, 2 nights lang kasi ako doon. So parang feeling ko hindi sulit kapag ka nag-withdraw ko ng 500. Tapos so far kasi wala akong planong bumalik dito sa Macau and dito sa Hong Kong kasi nakailang beses na rin ako naulit dito kaya feeling ko okay na din. So yun. Ayun guys, nagbukas na yung gate namin so tara na. Ayun, lumalapit sila dun sa staff. Binibigay nila papel. Tingnan ko kung ano yung gagawin. Feeling ko seating arrangement. Ayan. What? Window side? Ayun guys, binigyan ako ng seat. So, tinatanong kung gusto nyo yung window side or hindi. So, window side yung pinili ko para makita natin yung view. And hindi kasama dito sa mismong paper pala yung seat. So, extra yon. Sila yung mamimili for us. Pero tayo din ang mamimili as long as may available pa. Ayan guys, yung sasakyan namin. Diyos ko, tignan nyo mo, bababa lang dito yung bag. Walang escalator. Ayan, so ito yung Lagusan. Yung dadaanan, pupunta dun sa boat. Ayan. Merong second floor. Doon yung mamahalin. I mean, parang premium or grand class. Ayan guys. May CR dito. Tapos dun sa bandang likod, may lalagayan ng mga luggage. If ever na may luggage kayo dala. So, taas daw yung 2040. Tapos dito yung ayan, 2040. So, ayan, 2040. Dun siya. So guys, ayun, nasa 24 na ako na row. Pero yung katabi ko, kinuha yung upuan ko. So parang hindi din nag-vary. Siya yung nandun sa may bintana. Ganyan. Hindi ko na nga kausapin kasi baka mamaya hindi maintindihan at magalit. Yan, yun. Okay lang naman sa aisle. Hindi ko din na-expect na nasa taas ako. Kala ko economy sa baba. Ayan o, tignan nyo. Basahin yan. Macau welcomes you. O, diba? Yan. Medyo may mga wala pa nakaupo. Ayan, pababa na tayo ngayon. E, napakadaming tao. Super daming tao ngayon. Actually, di sana ako makikipagsabayan kaya lang yung maleta ko kasi baka may ibang makadampot. Ayan, kiklaim natin ang ating luggage. Okay. Dati. Ayan. Labas na tayo. Ayan. This is my first time na mag-step dito sa island ng Macau. I mean, it's a mismo special administrative region ng China, which is Macau. Kasi guys, share ko lang sa inyo. Itong Macau hindi siya country. Pero parang considered na din.
Pero under pa rin siya ng People's Republic of China. Puro casino agad din nakikita. Ay, nako. Ngayon, maghahanap tayo ngayon ng SIM card at kung paano yung mode of transportation. Kasi as far as I know, meron mga palibreng shuttle dito. Kaya lang, doon kasi yung didiretso sa mga hotel. I mean, sa mga casino at hotel. Eh, hindi naman tayo doon muna pupunta. Mag-check-in pa muna tayo sa hotel natin. Na hindi yung libreng may shuttle. Ayan. Ayan guys, finally nakalabas na ako doon sa mismong immigration area. At ito, exit na to. At ngayon, mag-explore ako dito kung ano ang mga pwede kong mahanap dito. Kasi guys, wala talaga akong alam pa dito sa Macau. Like, hindi ako nakapag-research tulad ng mga ginagawa ko sa ibang bansa. Kaya, ngayon, let's explore Macau together. Like, explore talaga. Ngayon, pumanik na muna tayo. Kumain muna tayo sa McDo. Ayan, so bago tayo lumabas ay kumain na muna tayo ng breakfast natin. Kasi it's already brunch na pala, 1:24 PM na pala. So, third floor yung McDo daw dito. So, let's go. Ayan, tingnan nyo may McDo dito. Tapos naman yung Starbucks. Pero McDo ang priority natin ngayon kasi nagugutom talaga ako guys. Let's go. Ayan. Ay, ano to? Dito kaya? Hindi, magmamakdo na lang ako. Iniisip ko guys, ganun kaya alam, magmamakdo na lang ako. Parang wala ako sa ibang food. And tingin ko mag-withdraw din ako kasi wala talaga. Wala akong cash. Ayan, eat in. Would like to pay cash. And ayan yung mga food dito. Parang same lang din ang menu dun sa McDo dito. Doon pala. All day twisty pasta meal? Ah, cool. Teka, new promotion. Ano to? Mga ganyan. Ganun talaga yung food na ino-offer nila. So, feeling ko mag-all day ano tayo. Ano to? All day twisty pasta meal. Ito ba? Wala kasi silang rice ako nakikita. Check nga tayo na iba. Wala talaga. Pagka ba ito may rice? Ay, wala. O sige, all day twisty pasta meal tayo. All day twisty pasta meal. Tapos, ito. Yan. And then, ano to? Jumbo sausage. Ito gusto ko. Ito. Normal lang. No. Normal lang. Jumbo series. Teka, change choice. Pagka ba normal lang? Hindi, ito na lang pala. Natikman ko na to eh. White peach tayo. No add-ons. Change choice. Paano change choice? Ito. No add-ons. Yan. Add order. Tapos ano to? Yung wings lang. A la carte tayo. Magkano ba pagka crispy thighs? Ay, mahal naman pala. Mahal. Sa wings tayo, guys. Wings. Ayan, 2 piece tayo na wings. 2 piece. Sige, 2 piece. Yan lang. And, yun na. $69. Ito ang ating order. Okay, proceed to check out. Table service. No thanks. Here. Ayan guys, very lucky. Tumatanggap sila ng Hong Kong dollar. Ayan, so ito ang ating breakfast. But parang, ay may sabaw pala yung pasta. Akala ko wala. Guys, may sabaw pala. Diyos ko. Init na nga ako. Meron pa pala sabaw to. Tikman natin.
Hindi ko ma-explain yung lasa. Para siya lasang sotanghon. Ganon. Na medyo maalat. Hindi siya maasim. Hindi rin siya matabang. Lasang sotanghon siya. Pero hindi din naman siya lasang sopas. Kasi diba yung sopas sa atin iba din. Sarap din. Kaya lang hindi siya perfect sa ano ko. Sa body temperature ko kasi lalo akong pagkapawisan. So guys, share ko nga lang pala sa inyo. Ito ay meron ito kasamang patty at itlog. At least, nabubusog tayo. And also, yung free wifi nila, 45 minutes lang. Hindi tulad sa Hong Kong na madami yung free wifi. Dito sa mismong ferry. Kaya kailangan talaga bumili ng SIM ngayon. Ito yung chicken wings nila. Medyo manghang. Sarap. $17 na agad to. 2 piraso to.